Sa ngalan ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pag-iisa ng Espiritu Santo naway sa mayong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa ating paggunita kay Maria at tawa sa ating patuloy panahan sa pag-ibig ng Diyos, nawa sa ang nito, maiwaksin natin ang ating nagawang pagkakasala upang lahat tayo maging karapat-dapat na umarap sa kanyang paghahari ni Jesus. Kaya po maging karapat-dapat tayo sa timbalang pagdiriwang, amin natin pag-isihan ang ating nagawang pagkakasala. Tayo pong lahat, inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, kami gumugunita sa mahal na Birheng Maria ay humihiling na iyong pagbigyan ng pakundangan sa kanyang pagdalangin upang kami maginapating tumanggap mula sa abot-abot na kaloob mo sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa bahagi ng liturya ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi nahahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay, bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan, at sa anyong iyo'y hinatulan niya ang kasalanan. Ginawa niya ang lahat ng ito upang ang hinihingi ng kautusan ay maisakatuparan sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Sapagkat ang namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahuhumaling sa mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritual. Ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulid sa kamatayan. Ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Sapagkat kalaban ng Diyos ang sinumang nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. At ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu.
kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo'y wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil sa pinawalang sala na kayo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesukristo, ang Diyos ding bumuhay kay Hesukristo, ang Diyos ding magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng Kanyang Espiritong namumuhay sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Tayo pong lahat. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya. Ililigtas siya't pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos. Silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang mga tao at binalita kay Jesus na ipinamatay ni Pilato ang ilang Galileo, samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo'y higit na makasalanan ang mga Galileyong ito kaysa ibang pang mga taga-Galilea? Dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinikdan ang inyong mga kasalanan, mapahamak din kayong lahat. At ang 18 ng matay na mabaksakan ng tore ng silo, akala ba niyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinikdan ang inyong mga kasalanan, mapahamak din kayong lahat. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, may isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tinignan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya sinabi niya sa tagapakalaga ng ubasan, 3 taon na ako'y pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na. Nakasisikip lang yan. Ngunit sumagot ang tagapangalaga, huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot
at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. God is good all the time. Palapatan ng Panginoon. Mga kapatid, bakit ba punong-puno tayo ng pagkakasala? Bakit ba tayo nahuhulog sa ating ginagawang pagkakamali sa buhay? Dahil tandaan natin, ang ating paligid ay lagi nandiyan ng kasamaan. At ang kasamaan ay laging tinutukso ang bawat isa sa atin upang tayo mahulog sa pagkakasala. At iyon ang dapat natin tingnan, mga kapatid, sa araw nito. Paano natin mapaglalabanan ang kasalanan? Paano tayo manatili sa kabutihan at kabanalan upang ang ating ginagawang pagkakamali ay ating maiwasan? Mga kapatid, narinig natin sa ating mga pagbasa, ano ba ang dapat manatili sa atin? At ano ba ang ginagawa ng Diyos para sa atin upang tayo manatili sa kabanalan at kabutihan ng ating buhay? Narinig natin sa unang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, dapat manatili at manahan tayo sa Espiritu ng Diyos. Hindi sa hilig ng katawan, hindi sa pagnanasa ng sarili. Bagkus, ang nais ng Panginoon para sa atin na tinuturo ni San Pablo, kailangan manatili lagi sa Espiritu ng kabutihan ng Diyos. Mga kapatid, iyon dapat ang ating tinitignan muli sa ating sarili bilang mga Kristiyano. Sa kabila ng mga tukso, sa kabila ng mga bagay na pagnanasa ng sarili, pagiging makasarili, tandaan natin, ang Diyos ay laging dapat manahan sa ating kalooban. Ang kabutihan ng Diyos ang siyang dapat nag-aalab sa ating buhay bilang Kristiyano. Sabi nga, ang pagkakasala, ang kasalanan, kasamaan, ay laging nandiyan. Hindi naman aalisin ng Diyos yung kasalanan. Hindi naman aalisin ng Diyos yung mga demonyo, kasamaan sa ating paligid. Pero tandaan niyo, mga kapatid, may kalayaan tayong pumili. May pag-iisip tayong tignan ano ang tama at mali. At nasa atin yun. Hindi inaalis ng Diyos para sa atin yung kalayaang mag-isip at umunawa. Pero bakit tayo nauhulog sa pagkakasala? Bakit pinipili pa natin yung kasamaan, yung kasalanan? Dahil sa ating kahinaan, dahil sa ating sariling pagdanasa ng katawan, kaya natin pinipili ang kasalanan at ang kasamaan. Mga kapatid, yun dapat ang lagi natin pinag-iisipan araw-araw. Yun dapat ang ating tignan muli sa ating buhay. Handa pa ba akong pumili na mabuti? Handa pa ba akong pumanig sa liwanag ng kabutihan ng Diyos? O baka naman sa aking sarili bilang Kristiyano, lagi na lang akong nasa dilim ng pagkakasala. Na sa aking yugto ng aking sarili, hindi na ako makawala sa kasalanang ginagawa ko, sa paulit-ulit kong pagkakasalang ginagawa sa aking kapwa at sa harap ng Diyos. Mga kapatid, kung nasa dilim tayo ng pagkakasala, kung yun ang ating nakikita sa ating sarili, anong sinasabi ng Diyos para sa atin?
balikan natin yung ating ebanghelyo. Narinig natin kung paano siya sabi ng Panginoon, akala ba ninyo yung mga taong nagkasala, yung mga taong namatay, sila ay makasalanan? Hindi. Baka mas higit pa yung mga taong nabubuhay ngayon ang nagkakasala. Subalit, ipinakita sa ating talinghaga yung pag-ibig ng Diyos para sa atin. At ano yun? Katulad ng puno ng igos na hindi namumunga, katulad din tayo niyon ng ating buhay. Dahil sa ating pagkakasala, dahil sa ating ginagawa pagkakamali, hindi rin namumunga ng kabutihan. Pero ano sabi ng tagapangalaga? Ang sabi ng tagapangalaga, hayaan nyo muna po na lagyan ko ng pataba, hayaan nyo po na bungkaling ko yung paligid nito, baka po mamunga pa siya sa susunod na taon. Ano sinasabi sa ating mga kapatid saan ito? Na sa kabila ng ating pagkakamali, sa kabila ng ating mga hindi paggawa ng kabutihan, inaasahan pa rin tayo ng Diyos. Binibigyan pa rin tayo ng tsansa ng Diyos na magbago. At sana po, kung binigyan kayo ng tsansa ng Diyos na magbago, sana makita natin at panawaan natin, ito na yung pagkakataon na dapat tayong manatili sa Espiritu ng Diyos, sa Espiritu ng kabutihan. Habang tayo'y merong buhay, habang tayo humihinga, may pagkakataong magbago. May pagkakataong dapat tayong manatili sa kabutihan ng Panginoon. Amen po ba? Palapan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag nating tignan ang ating sarili lang na hindi natin kaya magbago. Tingnan natin ang ating sarili na sa ating buhay, kailangan ngayon pa lang nais kong magbago para sa kabutihan sa harap ng Diyos at ang aking kapwa-tao. We do not postpone our repentance, our conversion. Kasi kadalasan sa atin, ang iniisip natin, mahaba pa naman ang buhay. Mahaba pa naman ang panahon para magbago. No. Repentance is a calling for now. Ngayon pa lang, dapat tayo manatili. Ngayon pa lang, tiyatawagan tayo ng Diyos na magbago sa lahat ng ating ginawang pagkakamali. Kung alam mong ikaw ay nagkasala sa nakaraan, kung alam mong ikaw ay nabigo sa kabutihan ng Diyos, at kayo nabubuhay ka pa, sabihin mo sarili mo ngayon na magabago ako sa araw nito. Magabago ako dahil alam kong ito ang dapat, ito ang kalayaan ko upang manatili sa pag-ibig ng Diyos. Ang nakaraang kasalanan ay hindi na maalis. Subalit, ang mahalaga ngayon ay ang ngayon. Na ngayon, gagawin mo ang lahat na manatili sa kabutihan, manatili sa Espiritu ng Diyos. Dahil ang alam natin mga kapatid, kung ating bibigyang tunay na hulugan ng ating sarili ng pagbabago, sa pagdang panahon, handa tayong papasok sa tahanan ng Diyos. Handa tayong tatanggapin ng Panginoon dahil alam nating naging mabuti tayo sa yugto ng ating pagkakasala. Nagbago tayo dahil alam natin ang Diyos ay kasama natin, ang Espiritu ng Diyos ang nanatili sa ating kalooban upang lahat tayo ay maging tunay na alagad ng pag-ibig at kabutihan ni Jesus. Kaya mga kapatid, nawa sa paghahain natin ng banalamisang ito, nawa idalangin natin sa Panginoon na muling manatili si Jesus sa ating buhay. Siya ay nagsakripisyo para sa atin. Siya nag-alay ng buhay upang lahat tayo'y iligtas sa lahat ng pagkakasala.
at nawa sa ating pagtagap sa Kanya, manatili lagi ang pag-ibig at kabutihan ng Panginoon. Amen po ba? Ang mga tamad, anong oras na? Palapan natin, Panginoon. Mga kapatid, ang Diyos ay mapagtiis at mulat sa ating mga paghihirap. Manalangin tayo sa Kanya upang tulungan niya tayo sa daan ng pagbabago at pagbabalik loob. Ang ating tutugon, maging karapat dapat tawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Maging karapat dapat nawa kami sa iyong biyaya, Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan naway humikayat sa atin sa mas maalab na debosyon kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging karapat dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Ang ating mga komunidad naway makamit ang bunga ng sama-samang pananalangin at pagbabalik loob at harapin ang luklukan ng paghahatol ng Diyos ng may katapatan ng puso at kababaan ng loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging karapat dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga taong may pusong hungkag at nanlalamig, naway mapag-alab natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging karapat dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga nagdurusa, naway magkaroon ng lakas na tumawag sa Panginoon na malapit sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging karapat dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga yumao, naway makita ang mukha ni Jesus at manatili sa kanyang presensya magpakailanman. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging karapat dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Maging karapat dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Mga kapatid, sa katahimikan ng ating puso, dalangin natin sa ating Panginoon ang iba pa nating intensyon at kahilingan. Mapagmahal na Ama, tanggapin mo ang mga panalangin na yung nagbabalik loob na bayang lumalapit sa iyo na may kababaang loob at panampalataya. Hinilami ito sa pamamagitan Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang pagkakain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, inaalay namin sa iyo ang mahandog na ito bilang pagtanaw ng utang na loob ngayong aming pinagiriwang ang paggunita sa ina ng iyong anak. Marapating mo maganap ang pagkapalitan ng iyong kaloob at ang aming handog upang mapakinabangan kami sa iyong ibayong pagtubos. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, ito'y marapat kay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpaalam maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng na pupuri na gagalak sa iyo. Ikaw gumagawa ng tanang dakilang bagay
Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng maanghel, nakisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gayon banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang pusa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa niyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa niyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kahit nilalamig sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kayo minarapat at tumayo sa harapan mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kayo magkasalo-salo sa tawan at dugo ng Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Ate Dennis, naming obispo, at tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga palig namin na himlay na ipag-asa silang muling mabubuhay gayon din na lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila patuloy sa iyong kaliwanagan, kapag napating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak na puso, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, lalo na San Juan Capistrano at San Isidro Labrador, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwan namin na pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak namin Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya,
ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng galing utos sa turo na ating Panginoon sa Kristo, ipahayag natin, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming panabikan dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalawan mo kami ng kapayapaan pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan pa sa lahat. Kapatid, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Siya nagbibigay patuloy sa atin ng ating kaginhawaan sa lahat ng ating pagkakasala. Mapalad tayong nananayahan sa iyong banal na piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Iyuko natin ating ulo. Ama na ng pagmahal, kami ang kasalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap na pakundangan sa pagunita namin sa mahal na Birhen Maria. Marapati mo kami makadulog sa iyong piging sa kalangitan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo at yung pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan at patuloy na magbago para sa butihan ng Diyos. Salamat sa Diyos. God is good All the time. all the time. God is good. Ang mga tamad, Huwag pakainin. anong oras na? Magbago ka na. Palapatan ng Panginoon.